ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Sige po mga kapatid, balik na, alas 11 na po. Ang ating iniwanang tanong, Sis Luz, Ano ang katunayang di maaaring magkulang sa gagawing mabuti ang mga kapatid sa tunay na Iglesia ng Diyos sa Biblia? basahin mo hindi tayo pwedeng magkulang sa gagawing mabuti, Sis Luz. Bakit po? Basahin mo yung awit 23:1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Sino ba ang ating pastor? 24:25 ng Pedro sa 2. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino ang ating pastor, Sis Luz? Si Kristo po. Ayon, yung nag-alay ng kanyang buhay sa ibabaw ng kahoy. Siya ang nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa kasalanan, mabuhay tayo sa katwiran. Dahil sa kanyang sugat, nagsigaling kayo. Sapagkat kay gaya ng mga tupang nangaligaw, dadapot ngayon nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Ang ating pastor si Kristo. Sabi ni David, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Magkukulang ka ba ng kahit anong bagay, Sis Luz? Hindi. Pagka si Kristo ang pastor mo? Hindi po. Sa palagay mo, Sis Luz, sa iglesia ang pinagsasama-samahan natin, meron ba tayong kulang na gawang mabuti na hindi na ituturo sa atin? Wala po, Brother Eli. Lahat naman po ng alam ninyong mabuti, pati hindi nga naiisip ng marami, naiisip po ninyo. Pag naisip nyo mabuti, ine-execute po ninyo, ginagawa ninyo, tinuturo ninyo. Wala na po akong alam na mabuting hindi po ninyo tinuturo. Ikaw, kapatid na Dani, ang naiisip na mabuti, hindi nagagawa ng kapatiran dahil hindi na ituturo eh. Awa po ng Panginoon, sa tagal ko po kahit papano sa loob ng iglesia, wala na po ako alam. Kasi nga po, yung hindi nga po nasa hinagap man lang, itinuturo ninyo nung ituro nyo nga po yung pagkakaroon ng transient home,
Sabi, papaano kaya yun? Papaano kaya yun? Yung pala, ganun po. Marami pong bagay na nakita na kami na hindi po pumapasok sa aming isip na pwede palang gawin pa rin yun, nagawang mabuti. Kaya wala po akong makita alaala pa na hindi nyo po itinuturo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Kung wala ka nang malamang mabuti na hindi mo magagawa at hindi na ituturo sa kapatiran, ano ibig sabihin nun? Pinapastor po kayo ng ating Panginoon. Mali na ang ating pastor si Kristo. Amen. Kasi kung siya ang ating pastor, hindi tayo magkukulang. Amen po. Amen. Teka, baka hindi mo naiintindihan kasi yung talata eh. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako magkukulang. Ang may sabi niyan, ang haring si David. Siya namumuno sa Israel. Actually, siya pastor ng Israel nung panahon na yun eh. Hari siya eh. Pero, pati yung kanyang sarili, kaya hindi siya magkukulang at hindi rin magkukulang ang kapatiran kasi merong pangkalahatang pastor na pastor na si David at pastor ng bayang Israel. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brother Eli, na si David ay pastor ng Israel kasi siya ang hari noon, pero mayroong pangkalahatang pastor at yun ay si Kristo, na siyang nagpapastor kay David at saka sa bayang Israel, kaya hindi magkukulang. Parang tayo nga po ngayon, kaya na sinasabi po ninyo, nakakagawa tayo ng lahat ng mga mabuti na itinuturo po ninyo, pati yung hindi man talaga dati naiisip dati, pagka naisip ninyo, pinaunawa sa inyo ng Panginoon na ito mabuti, ginagawa po ninyo yun, tinuturo po ninyo sa amin. Kaya ang kahulugan, kaya nagagawa po natin yon kasi may Kristo po na nagpapastor sa kapatirang ito, nagpapastor sa inyo at sa kapatirang ito. Kaya ito na i-execute natin, na isasagawa natin yung lahat ng mga mabuti na iniisip ninyo ni kapatid na Daniel. Yun po ang pruweba na may pastor tayong Kristo na umaakay sa inyo at sa buong bayan nito. Na inaakay po niyo, Daddy. Salamat. Basahin mo yung 12:27 ng Hebreo, Sis Luz, hanggang 28. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Pero mas maganda kung uumpisa mo sa 26. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayoy nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na kalulugod sa Diyos. Kung napapansin mo, kung naintindihan mo, no? Pagkatanggap ng isang kahariang hindi mayayanig o hindi magagalaw. Opo. Magkakaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Kailan yan, Sis Luz? Doon na po sa kahariang hindi magagalaw. Doon na po sa kaharian ng Diyos, pagkatapos na ng 1,000 taon, doon na po sa final. Ay, ibig sabihin, hanggang pagkatapos ng 1,000 taon, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos, di ba? Opo. Pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw o mayayanig, kasi yung mayayanig, aalisin yun magwawakas yun Yayanigin ko, hindi lang ang langit, hindi lang ang lupa,
kundi pati ang langit. Itong salitang minsan pa, pinakakahuluganan ang pag-aalis ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi mayayanig o hindi magagalaw, magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito, makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Doon pala sa kaharian ng Diyos, may paglilingkod pa rin tayong gagawin, di ba? Opo. Ang tanong ko sa'yo, sa 1,000 taon, maglilingkod pa ba tayo? Maglilingkod po. Gagawin ka ng saserdote at saka mga hari Maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maglilingkod tayo nun sa Diyos, Sis Luz. Opo. Ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa 1,000 taon, hanggang sa kabila ng 1,000 taon, maglilingkod tayo sa Diyos, di ba? Opo. Doon ba sa paglilingkod natin, nagkukulang ba tayo, Sis Luz? Nagkukulang po ngayon. Bakit ang ating paksa, hindi tayo magkukulang ng anumang gawang mabuti? Yun nga po. Nagkukulang in the sense na nagkakasala po tayo. Hindi lang nagkakasala, nagkukulang talaga tayo. Opo. Bakit po? Ikaw lang, hindi mo alam yung bahagi mo sa pasalamat, yun din ang ginagawa mo. Pag sinabi mo hindi ka nagkukulang, yabang mo nun. Nagkukulang nga po. Meron tayong mga pagkukulang one way or the other. Opo. Ba? Opo. Minsan sa paglilingkod, pagdalon, may nahuhuli. Diba? Opo. Minsan sa pag-aabuloy, merong mga hindi nag-aabuloy ng marapat. Merong may duda. Nagkukulang tayo Pero ang sabi sa ating paksa, bakit hindi tayo magkukulang ng anuman na gagawing mabuti sa lahat? Kasi ang Kristo ang ating pastor, hindi tayo magkukulang. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po? Sa paningin ng Diyos kasi, yung pagkukulang natin, pinupunuan ni Kristo yun. Opo. Kaya wala tayong kulang kasi si Kristo yung nagpupuno ng kulang. Ganun po. Kasi, iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, kung kasama nyo ako, wala ka ng kulang dahil ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan hanggang sa katapusan ng sanlibutan, tapos na 1,000 taon nun. Kaya yung mga kapatid sa iglesia, alam nyo mga kapatid, meron tayong partida sa iba Bakit? Yung pagkukulang mo, tatakpan ni Kristo yun, papupunuan ni Kristo yun Siya gagawa nung hindi mo magawa Amen. Diba? Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, di gumagawa siya. Diba? Tama po. At ang punto, eto, Sis Luzano, pagdating nung nandun na tayo sa kahariang hindi mayayanig, makakapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakakalugod sa Diyos. Alam mo kung bakit makakapaghandog tayo ng paglilingkod na may paggalang, may katakutan, parang kumbaga perfect ng paglilingkod, Sis Luz? Bakit po? Kasi sa panahon ngayon, yung isang sinabi mo, nagkakasala tayo, di ba? Opo. So, hindi tayo ganap Opo. Nagkakasala tayo Inaaring ganap lang tayo Opo. 5:1 ng Roma, basahin natin.
Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman tayo ganap eh. Opo. Inaaring ganap lang tayo. By faith, yung pananampalataya natin ang nagiging dahilan para ariing tayong ganap ng Diyos. Kahit hindi tayo ganap. Huh? Opo. Kasi ako, gaya nung sabi ko, no? Sabi ko nga kila kapatid na, sabi ko, marami pa tayong dapat magawa. Ako, nang ihinayang ako sa panahon, sabi ko, kila Brad Josel, Brad Sunny, Brad Rodel. Tapos sabi ko, sayang yung panahon. Marami akong nasayang na panahon, sabi ko. Sumagot yung, hindi ko alam kung sino sa tatlo sumagot. Ibig nyo ba sabihin eh? Yung ganun, parang kulang pa. Brad Eli, sabi nila, lalo na kami. Sabing ganun mo. Ibig nila sabihin, para sa kanila, yung ginagawa ko, okay na. Para sa akin, hindi. Ngayon, kung ikukumpara naman daw nila sa kanilang sarili, lalo na kaming, paano na kami? Sabing gano'n. Ako si Josie lang may sabi, paano na kami? Yung nakikita nila, akala nila sapat na, sila kulang sa sapat. Paano na kami? Hindi ko lang matanda kung sino sa tatlo yung nagsabi. Ako kasi gano'n ang damdamin ko eh. Kung i-assess mo, kagaya nung kanta nila Brad Josel kanina, hindi ba merong implikasyon na gano'n yun, ano? Merong mga nasayang na panahon, may mga panahong kang pinalampas na tawag ng Diyos. Bawat isa sa atin merong gano'n, meron tayong somewhere, somehow, meron tayong mga pagkukulang na nagagawa. Hindi lang sa kasalanan, nagkasala ka, kundi minsan nakapagpabaya ka ng tungkulin. Parang si Pablo rin yan eh. Saka yung mga kasamahan ni Pablo. Alam mo, kuminsan dapat maintindihan natin yung human weaknesses eh. Yung human imperfection. Ano ba yung ibig sabihin ng frailties? Tingnan mo nga yun. Yung salitang frailty. The condition of being weak and delicate. The increasing frailty of old age. Synonyms: infirmity, weakness, enfeeblement, debility. Weakness in characters or morals, etc. Frailties ang pronoun. Alam mo, ako naiisip ko, dahil meron tayong mga frailties, bilang mga tao, somewhere, somehow, hindi tayo dapat magkaroon ng damdamin na para bang sapat ka na okay ka na, wala ka ng problema. Hindi mo dapat entertainin sa isip mo, na para ka pang ganap. Hindi kasi ganun ang mga lingkod ng Diyos eh. Doon sa Filipos, Kapitulo 3, sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot. Tatapot isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap, sabi ni Pablo. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang feeling ni Pablo, bagaman sinasabi niya, sila ba'y ministro ni Kristo? Ako man. Sila ba'y apostol? Ako man. Sila ba'y ministro? Lalo na ako. Ganyan. Nagsasalita akong gaya ng nasisiraan ng bait. Ang punto ko, kapatid na Luz, yung analysis ni Pablo sa 2:15 ng Filipos, makita nyo lang itong puntong ito, Hindi ito mapapag-usapan sa ibang iglesia. Basahin natin. Hindi yan, 1:15.
Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. Iyan ang assessment ni Pablo sa mga kasamahan niya, no? Hindi sa labas ng iglesia, sa loob yan. Kaya nga kasama dyan si Timoteo. Ang isa gumagawa nito sa pag-ibig. Yung iba sa pagkakampi-kampi, sa pagtatalo. Yung iba naman sa mabuting kalooban. Pero finally, pagdating dun sa punto na hahalal na siya ng mamamahala sa iglesia, ang analysis niya ito Basahin natin sa Kapitulo 2. 20. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Alam mo, pinag-aaralan ko yung salita ni Pablo na yun. Ang daing niyang kasama. Si Bernabe, andun si Pedro, buhay. Andun si Marcos, buhay. Andun si Lucas, buhay. Andun si Tito. Nandoon si Timoteo. Marami siyang kasama. Andun yung mga ibang mga ministrong, mga apostol na nauna sa kanya. Kasabi-sabi niya rito sa talata, walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili. Hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Hindi ba parang sinampal si Bernabe rito, no? Kapwa niya apostol yun Kasama niyang isinugo yun sa mga hintil Pinagsisikapan nilang lahat ang kanilang sarili. Ang sa kanilang sarili, hindi bagay ni Kristo Jesus. Kung mag-iisip ka rito, kapatid na Dani, anong maiisip mo? Ang naisip ko po ay si Timoteo lang po ang... Naiisip mo, si Timoteo lang ang karapat-dapat, di ba? Opo. Di kasama kasi hindi karapat-dapat. Opo. Kung hindi ikaw si Timoteo. Mapapahiya po ako siyempre sa sarili ko. Tama ka ron sa sinasabing pinagsisikapan nilang lahat ang saganang kanilang sarili, hindi ang bagay ni Hesukristo. Ngunit, sabi niya, nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya, Timoteo, gaya ng paglilingkod ng anak sa ama. Gayon siya naglilingkod na kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguing madali pagkakita ko kung anong mangyayari sa akin. Tingnan mo itong analysis ni Pablo. Hindi ba may human touch dito, no? Di ba mayroong human thinking dito, no? Nakasunod ka, Sis Luz? Opo, Brad Eli. May mga isa... May human touch ba rito? Mali ba si Pablo o tama? Tama po siya. Kung tama siya nang sabihin niya, pinagsisikapan nilang lahat ang saganang kanilang sarili. Kung tama siya, ano ang konklusyon mo? Yun nga po, na tama yung sinasabi niya, lahat ng mga kasama niya, pati yung mga ibang apostol, si Bernabe, si Pedro, si Juan, si Marcos, kasama niya, sila Lucas, lahat sila, ang pinagsisikapan nila, yung kanilang sarili, sabihin, inuuna nila yung kanilang sarili, hindi yung bagay ni Hesukristo. Samantalang si Timoteo, parang selfless na po si Timoteo, hindi niya iniintindi yung sarili niya. Ang kanyang ginagawa. Tama si Pablo.
Opo. Kung tama siya, hindi ba lalabas kung tama si Pablo, ibig sabihin lahat sila nagkukulang? Opo. Di ba nagkukulang? Lalabas, kaya sinabi ni Pablo, pinagsisikapan nilang lahat ang kanilang sarili, wala siyang kapareho ng kaisipan, kundi si Timoteo lang. Ang ibig sabihin, lahat may pagkukulang sa obserbasyon ni Pablo. Di ba? Opo. Ganun nga po lalabas. Kaya ang ating paksa, hindi magkukulang ang mga kapatid sa iglesia sa paggawa ng mabuti. Kung gagawa tayo lahat ng mabuti, let us accept the fact, somewhere, somehow, lahat tayo may pagkukulang. Amen. Totoo sinasabi ni Pablo, bihirang makakita ng katumbas ng leader. Mahirap makakita. Ano yun something rare. Pambihira yun. Na magmamalasakit na katulad ng pagmamalasakit ng leader na nilagay ng Diyos. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Pero nakakita. Opo. Napaka-pobre naman ng bayan ng Diyos na mawawala ang leader, walang pwedeng pumalit. Ganun ba ang pagkakilala mo sa bayan ng Diyos? Hindi po ganon. Sabi nga, Kaya yung mga parang tutol sa kapatid na ganyan, hindi naniniwala, mag-isip kayo. Hindi pobre ang bayan ng Diyos para mawala ng leader na papalit doon sa aalis. Tama? opo. Pero, yun ay, nasa Biblia, mga kapatid, na ang Diyos ang naghahanda ng mga sisidlan para sa kanyang bayan. Kung alinman ang malinis, sa alinman sa mga ito, magiging sisidlang ikapupuri, kinakabanal. Sino ba nagpapabanal? Di ba ang Diyos? Amen. Tapos, Marapat gamitin ng may-ari, nahahanda. Bakit nahahanda? Inihahanda ng Diyos, di ba? Opo. Nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kaya hindi problema yun Ang Diyos ang magpo-provide nung Ngayon, kung totoo lahat itong binabasa natin ito at mga sitwasyong ito sa unang iglesia, nagpapatunay lang, tayo talaga nagkukulang tayo. Yung mismong tagapangasiwa, nagkukulang yun Basahin natin yung 9 ng unang Korinto. Ipinangangaral ko ang Ebanghelyo. Wala akong sukat ipagmapuri, sabi ni Pablo, sapagkat ang pangangailangan ay naaatang sa akin. Sapagkat sa Ama ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, mayroon akong isang pamamahalang ipinagkatiwala sa akin. May tiempo, ginagawa ni Pablo yung pangangaral sa sariling kalooban, voluntarily. Maluwag niyang ginagawa. Meron mga tiempo, kung hindi naman sa aking sariling kalooban, kasi may obligasyon ako Para bang, kung minsan gusto mo magpahinga, pagod ka, parang nag-aatubili ka. Pero kung merong pamamahalang nakaatang sa'yo, parang napilitan ka. No? Iba kasi yung ginawa mo ng sarili mong kalooban, iba yung parang napilitan ka because obligation mo Doon sa mga punto na yun, nagkukulang si Pablo ron. Naiintindihan ko yun kasi nararamdaman ko yun. Merong mga pagkakataon,
Ang pangangaral na ginagawa ko, talagang kusang loob ko, kahit pagod na ako, masaya ako. Pero minsan, halimbawa, sabi nung apo ko, Ingkong, alis pasyal tayo. Punta tayo sa beach. Mahal mo yung apo mo. Gusto ko anak, meron palang expo oo. Yun, magkakaroon ka ng dalawang Pero mananaig yun dahil ang pangangailangan na atang sa akin Pero sa punto na yun, parang gusto mo pagbigyan yung bata, pagkukulang mo yun Kasi lumalabas parang hindi ka na voluntary Gumagawa ka na lang dahil obligasyon mo. Naintindihan mo ako, Rom, Radani? Amen po, kapatid Nelly. Meron po palang ganung uri ng paggawa na talagang ginagawa natin dahil talagang... Wala nun? Ikaw ba hindi rin nakakaramdam ng ganun? Opo, kapatid na Eli, nararamdaman ko po yun. Kaya po, madali naming napipick up yung tinutuko nyo dahil batay sa karanasan na minsan, ginagawa talaga natin, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Meron naman pong pagkakataon na, obligasyon lang kasi. Nasasabi nga po namin minsan yun, hindi namin napapansin, parang masama yun dahil parang bagang, kaya mo lang ginagawa, alam mo, obligasyon mo pero hindi pala dapat po ganun, dapat pala, talagang gawin mo dahil mahal mo. Pero dumarating alam mo, talaga, may mga puntong ganon sa isang naglilingkod sa Diyos. Minsan you are forced dahil obligasyon mo. Walang gantimpala yun. 9:17, Sislo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Yun. Yung gumagawa ng pansarili mong kalooban, voluntarily, willingly, happily, may gantimpala yun Ngunit, kung hindi sa aking sariling kalooban, wala akong gantimpala. Di ba ganun ang kahulugan? Ganon nga po. Kung napilitan ka lang, paano ka namang gagantimpalaan nun? Kang napilitan, kasi ang pamamahala ay pinagkatiwala sa akin, sabi niya. Nararamdaman ni Pablo yun Kaya siya man, nararamdaman niya, nagkukulang din siya Tayong lahat dapat aminin natin yun nagkukulang tayo Pero meron tayong assurance na tayo hindi nagkukulang. Ganap tayo. Ganap in the sense na inaaring ganap tayo dahil kay Kristo. Naintindihan mo, kapatid na Dani? Amen po, salamat po sa Diyos at sa ating Panginoon. Yun nga po ang problema ko, sabi ko patay. Wala nang ganti. Magkakaroon pa rin naman po para yung kakulangan po namin sa pagganap, kakulangan natin, merong Panginoong Jesus na lagi namang siyang magpapasapat na ng mga pagkukulang na yon. Naisip ko po, may ganti na rin, salamat sa Diyos. Kasi po, naging sapat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Aminin lang natin na talagang... Inaari ka ng ganap di ba? Amen po, amen po. Dahil sa pananampalataya, inaari kang ganap. Diba? Amen po. Ngayon ang ating tanong, ganito. Paano mangyayaring mapunuan ni Kristo ang anumang maaaring kakulangan ng mga anak ng Diyos sa Iglesia ng Diyos? Teka, tatanungin muna kita, Sislo. Yan ba pinag-aaralan natin sa hinagap kaya pag-aaralan sa ibang iglesia yan? Ay, hindi po. Tiyak na tiyak, hindi nila ito mapag-aaralan. Kasi yung mga mabababaw, hindi nila pinag-aaralan, lalo na itong malalalim. At wala pong chance na maintindihan nila to. Para tuklasin mo yon, you have to be honest to yourself, no? Opo. Unang-una, be honest to God and be honest to yourself. Totoo naman, nagkukulang naman tayo talaga Opo. At totoo naman, marami tayong failures. Minsan, nagpapabaya nga ang kapatid
Minsan may hindi dumadalo. Minsan, konting dahilan lang, hindi dumadalo. Minsan, mag-aabuloy, hindi naman talagang yung ganap na nasa Biblia. Meron pang kasamang duda. Minsan, ang isang ama, natutokso na tumingin sa ibang babae. No? Minsan, nakakalimutan ng pamilya. Minsan, gustong bumalik sa pagkabinata. Meron ganong mga... Kaya nga, pagka meron akong kasama na may asawa, oy, hindi mo naalala yung asawa mo. Yung ganon. Naalala naman po, ilang buwan ka na rito? Mag-aanim na po. Sabi niya, nakakatiis ka, hindi mo nakikita anak mo? Kasi ako, pag hindi ko nakikita yung mga apo ko, isang araw, 2 araw, parang hindi ako masaya nakikita naman po kami sa, saan kayo nakikita? Sa online, sabi. Nag-o-online daw sila nagkikita. Kaya hindi niya namimiss yung asawa niya dahil nag-o-online. Sabi ko nga kay Flora ba't ikaw nag-asawa tapos ang asawa mo wala? Yung asawa ni Flora wala Ilang araw, ilang taon, ilang buwan na yun. Akala ko uuwi ng November. Sabi ko magaling. Bago mag-summer, makakatulong kung gumawa ng cake. Ang bagong balita ay January na naman daw uuwi sa katapusan. Ano yun? Nag-asawa pa katapos iniwan yung asawa ng ilang taon? Mali yun Parang nga gustong pauwiin na si Flora Muy kanat nang makasama mo yung asawa mo. Kasi siya tagalaba ko ng aking mga damit, tagalaba ng kumot, ng unan. Ayoko kasi di baling ang aking kumot 1 linggo. Wag lang sana punda ng unan. Gusto ko araw-araw punda ng unan pinapalitan. Kasi minsan nag-aamoy laway, hinihika ako pag may amoy laway na Kahit laway ko pa. Ngayon, inaisip ko si Flora, nag-asawa, ikinasal sa Pilipinas, mag-iisang taon na mag-iisang taon na ba si Flora? Gusto ko na nga suspindihin yung asawa Nag-asawa pagkatapos papabayaan yung asawa. Ang nasa Biblia mamahay kayo kasama ng inyong asawa sa pagkakilala. Tayong lahat merong ganun In one point, or in a place or a particular occasion or particular situation, ang nagkukulang sa asawa, minsan nagkukulang sa anak, ang manggagawa nagkukulang sa kapatid, ang kapatid nagkukulang sa manggagawa, ang kapatid nagkukulang sa tagapangasiwa. Kasi may obligasyon ng kapatiran sa tagapangasiwa Ang tinuturuan sa aral ng Diyos, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Obligasyon ng buong kapatiran yun, pero mabibilang mo yung mga taong dumadamay sa nagtuturo sa lahat ng bagay na mabuti. Mabibilang mo sa daliri yun May mga pagkukulang, pero lahat ng yun, halimbawa, yung nanay mo, napabayaan mo, yung tatay mo, nagkulang ka kasi nakadestino ka, umalis ka sa inyo. Pupunuan ni Kristo yun Sabi ko nga kay Brad Joseph, yung magulang mong iniwanan mo, mas maganda lagay nung kung iniwanan mo dahil sa tungkulin ang Diyos hindi mo naman pwedeng paliwanagan Diyos umalis ako sa amin, nanay ko, tatay ko, matanda na pwede, papaliwanag mo pa ba sa Diyos yan? Hindi. Basta nakita ng Diyos na iniwan mo magulang mo dahil sa Kanya. Doon ka man sa inyo, hindi mo naman maaalagaan yung magulang mo Pero iniwan mo dahil kay Kristo, yung kulang mo pupunuan ni Kristo at mas maraming magagawa. Mas maraming magagawa yun. Nakasakay ka pa, kapatid na Dani, o nahulog ka na? Awa po ng Diyos, napakabuti po pala talaga ng ganon, na may mga pagkakataon po, maiisip natin bilang tao, nagkukulang nga ako sa ganito, sa kaibigan, lalo na po sa mga ngaral. Totoo po yun.
Madalas kaming magkulang sa inyo, madalas kaming magkulang sa mga kapatid, sa sarili o sa pamilya, pero yun pala pong hindi Kahit wag mo na akong isama, ayoko kasi nung parang you are trying to please me. Hindi ganon. Kung isinasama ko yon dahil aral ng Diyos yon. But I do not expect anybody to please me. Ayoko nun eh. Hindi ko budhi yon. Ang tanggapin natin, lahat tayo nagkukulang. Mismo yung nangangasiwa, nagkukulang eh. Opo. Pero ang isang napakadakilang bagay ay yung salita sa Biblia, yamang inaaring ganap. Pagkaganap, walang kulang eh, di ba? Amen. Yaman ng mga inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. We have nothing to worry about God. May kapayapaan tayo sa Diyos. We have peace with God. Wala kang worry na para bang susumbatan ka ng Diyos o kaya ipababayaan ka ng Diyos. Hindi, may kapayapaan ka dahil inaari ka niyang ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngayon, si Kristo pala ang tagapagpuno sa kulang, tagasagot sa mga tanong na walang sagot. Isipin mo na lahat ng pwede natin pagkukulang. Hindi mo naalagaan yung nanay mo, ang mag-aalaga si Kristo. Nagkulang ka sa pamilya mo dahil sa pagsunod mo kay Kristo, ang magpupuno si Kristo. Kaya inaaring ganap, ang sabi sa Biblia, sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngayon, sa tanong natin, paano mangyayaring mapunuan ni Kristo ang anumang maaaring kakulangan ng mga anak ng Diyos sa Iglesia ng Diyos? Basahin mo yung Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pabaron, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pag ibinigay ni Kristo sarili niya, pag tinignan ka ng Diyos, perfect ka eh. Amen. Opo. Wala ka ng kulang eh. Paano mangyayari na laging ganon, na mapunuan ni Kristo ang ating mga kulang? Sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ay, ibig sabihin, let Christ live in us. Amen. Opo. Hindi ba si Kristo nagkatawan tao? Opo. Di ba posible na yung taong ipinanganak ni Mariang katawan, na ginamit ni Kristo bilang vehicle, hindi ba pwedeng yung pagkatao pwede rin gamitin ni Kristo bilang vehicle, Sis Luz? Pwede po. Nangyari nga kay Pablo eh. Opo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yung pala, kapatid na Luz, para lagi kang mapunuan ni Kristo, no? Lagi kang kompleto sa paningin ng Diyos. Let Christ live in you. Paano mangyayari na si Kristo ay mabuhay sa atin? Di i-allow mo si Kristo na mabuhay sa'yo. Tumingin ka sa mata ni Kristo. Paano po yun? O edi yung pagtingin na walang hangad. Amen. Opo. Ano ba kung tumingin si Kristo? Hindi siya tumitingin sa anyo. Hindi siya nagtatangi ng tao. Mahirap at mayaman, pareho sa kanya. Ganon ka tumingin.
Ganun ka makipagtrato. Yamang mayroong kayong pananampalataya ni Kristo, huwag kayong magtatangi ng tao. Ang Panginoon ng kaluwalhatian. Diba? Opo. 2:1 ng... Ganun. I-imitate mo yung buhay ni Kristo. Let Him live in you. Let Him live His life in you. At nakakatiyak ka, lagi kang may kasamang Kristo. Wala kang kulang. Awa. Si Kristo maawain, edi pabayaan mong mabuhay sa'yo. Si Kristo maamo, edi maamo ka rin. Pagka ang buhay mo, lagi kang nakapamewang at nakasigaw sa kapwa mo tao, hindi Kristo nasa iyo noon. Alam mo pangalan nung nasa iyo, Sis Luz? Ano po? Ano? Demonyo. Kaya nga isang pamilyang demonyo raw eh. Kasi pag nag-aaway yung mag-asawa, demonya ka, sabi ro ng lalaki. Ikaw, demonyo! Sabi, Mama, huwag kayo mag-aaway. Hoy, isa ka pa, demonyito, umaklis ka dyan. Nung pumasok yung bata sa school, sabi raw, ano pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Ang nanay mo, demonyita po. Ikaw, demonyito po. Isang pamilyang demonyo eh. Kasi, pati sa pagsasalita, walang pag-ibig. Pati sa pagbati, walang pag-ibig. Alam natin mga kapatid, ang lahat ng gawang mabuti kasama yung pagsasalita, pagtrato sa asawa, pagmamahal sa anak. Lahat yung pinaliwanag ni kapatid na Daniel kanina, no? Kung iaalaw natin, papayag tayong sumaatin na mabuhay si Kristo. Pag-aralan mo yung buhay ni Kristo. Di ba? Marunong siyang makisama. Kahit sa mga maniningil ng buwis, kumakain siya. Marunong siyang magpatawad. Marunong siyang maawa. Marunong siyang magbigay. At nga buhay niya, binigay niya eh. Lahat ng ginawa ni Kristo na nasulat sa Biblia, iniwan niya tayo ng halimbawa. Hindi naman niya dinala sa langit eh. Yung salitang iniwan niya tayo ng halimbawa upang magsisunod tayo sa mga hakbang niya. That is the very way para mamahay at mamuhay si Kristo sa atin. Sa katawan mo, yung dila mo, gawin mo parang dila ni Kristo. Binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan. Ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. 31 ng Kawikaan 26. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Baka ang pagka nasa dila mo yan sasabihin mo, Hoy, pag-ingat ka, babasagin ko pagmumukha mo. Kaninong dila yun? Hindi yata ganun ang dila ni Kristo eh. Ang hindi ko ikaw binasag yung pagmumukha mo eh. Yun ang mga bagay na i-consider natin, Sis Lou. Gusto nating samahan tayo ni Kristo. And Christ live His life in us. Dapat imitate natin yung lahat ng halimbawang ginawa ni Kristo sa lupa eh. Na hindi siya nagtatangi. Opo. Hindi siya nagtatangi. Wala siyang kinakampihan. Mahal niya lahat. At ikaaway niya, mahal niya. Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Yun. Pag-isipan natin lahat yun, mga kapatid, At makita nyo, si Kristo nakahanda eh. Narito, ako ikay nasa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man duminig ng aking tinig, magbukas ng pinto, papasok ako sa kanya. Ako'y hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Christ is always offering to live His life, share His life with us.
Gusto niya tayong i-share yung buhay niya sa atin eh. Papasok ako sa kanya, hahapon akong kasalo niya, siya'y kasalo ko. Oh. At pagka nasa iyo na si Kristo, sabi niya ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung sumasayo siyang palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung sumasayo siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan, magagawa mo lahat ng mabuti o hindi, Sis Luz? Magagawa po. Sumasayo na nga yung fountain ng kabutihan eh. Kaya magagawa natin. Magaganap yung paksa. Anong paksa natin, Sis Luz? Ang paksa po kung bakit hindi magkukulang ang sino mang kapatid sa Iglesia ng Diyos sa nararapat na magawang mabuti sa lahat ayon sa Biblia. Hindi lang sa ating henerasyon. Sa lahat ng henerasyong darating sa 1,000 taon, makakagawa pa rin tayo ng mabuti. Amen. Naintindihan mo yon? Opo, Padeli. Kasi, kasama kang maghahari ni Kristo. Magiging saserdote ka. Yun ang sinasabi sa Isaiah sila yung ginawang mga hari at mga saserdote na nga sa aming Diyos. Sila yung naghahari sa ibabaw ng lupa. Sa paghahari sa 1,000 taon, nung mga nabuhay na maguli sa unang pagkabuhay, kung makasama tayo ron, magiging saserdote ka ng Diyos, gagawa ka ng mabuti noon, mangangaral ka, no? Magtutuwid ka ng mali, no? Manghihikayat ka ng mga tao, magpapakita ka ng magandang halimbawa. Parang ngayon, kapatid na Luzano, di ba ganun ang ginagawa ng iglesia? Opo. Mula sa leader, sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, naging Hudyo ako parang Hudyo, para mahikayat ko Hudyo. Sa walang kautusan, sa may kautusan, sa lahat ng bagay, nakibagay ako sa lahat upang mailigtas ko ang ilan, sabi niya. Yan mismong ginagawa natin na yan ang gagawin din sa 1,000 taon eh. Sa mga taong hindi nakakilala kay Kristo. Na sa mga taong yon, hindi tayo maka-impluensya ngayon. Hindi mo pwedeng impluensyahan. Lalo na North Korea at saka ang Chinese. Mga komunista hindi maniniwala yung mga yan eh. Pero meron tayong chance, gumawa pa rin ang kabutihan sa loob ng 1,000 taon, kapatid na Dani. Diba? Opo. Magkukulang ba tayo? Hindi. Ako'y sumasa inyong palagi. Yung ating tagapagpuno, yung tagapuno, yung tagagawa ng hindi natin magawa, yung makakaintindi ng hindi natin naiintindihan, yung makakaunawa ng hindi natin naunawaan, pagkakasama mo yon hanggang sa katapusan ng panahon, okay ka lang, Radani. Salamat po sa Diyos. Ganun po pala, talagang napakasarap sa pakiramdam na kung nagkukulang man po ang lingkod, basta hayaan lang mamuhay sa ating pagkatao ang Panginoon, ay okay nga lang po dahil kung magkulang man, siya na ang tagapagpuno, sagot niya na yon. Kaya pala po sinabi niya na kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kasi nga, parang nagiging helpless pag walang Kristo. Anong ipampupuno natin sa ating sarili? Pare-pareho po tayo nagkukulang. Nagkakaroon lang tayo ng chance na maging ganap kung sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya din po pala binitawan niya yung salita niyang yun na ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Yun po ang patunay na kung magkukulang ka, nandito lang ako, parang ganun po. Ano man ang pagkukulang mo, basta payagan mo lang na mamuhay ako sa buhay mo, hindi ka magkukulang. Pagtingin sa atin ng Diyos, ang sarap pong guni-gunihin na parang tayo po kasi sa sarili natin, parang alam natin yung mga lapses na nagagawa po natin, parang nakakaya din. Pero po pag ganun po pala, may tagapanagot sa atin. Salamat po na ng maraming sa Diyos. Basahin mo uli yung 15:5 ng Juan, Sis Luz. May tuturo ako sa iyo.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Binasa, ako naman ang babasa. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung ako nasa inyo, ako bahala. Amen. 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 Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, amen. Salamat sa Diyos. Yun nga po talaga ang diretso noon na kasi kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Kung siya nasa atin, huwag ka naman problema. Siya ang bahala. Ganun po. Salamat sa Kung Diyos. ako'y nasa inyo, akong bahala. Ako gagawa. Amen. Makikita mo na lang yung sarili mo, gumagawa ka ng hindi mo magawa. Amen. Dati. Amen. Opo. Totoo po yan. Iyan ang ating paksa, mga kapatid. Sana naunawaan ninyo. At mag-iwan sa inyo ng isang alaala na kung meron tayong kasamang Kristo, magagawa natin ang lahat ng kabutihang hinihingi ng Diyos na ating magawa. Sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa kapwa, sa kaaway, sa lahat ng tao. Makakagawa tayo ng mabuti, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi hanggang sa darating. Kasiyahan nawa tayo ng Panginoon, tayo manikluhod, mga kapatid. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Tama ang sinasabi na kapag nasa Panginoon tayo ay hindi tayo magkukulang. Ang ating pananampalataya sa Panginoon Hesus ang nagbibigay lakas sa atin upang magampanan ang kanyang kautusan. Tayo ay nasa isang katawan na gumagawa at nagtutulungan. Tayo ay may iba't ibang gampanin upang magbigay ng luwalhati sa Diyos. At tungkol sa sinasabi ni Brad Eli na sina Pedro, Bernabe, Marcos at Lucas na wala rang tunay na malasakit sa iglesia, ay hindi ko sinasangayunan. Si Pedro ay hindi naman niya kasamahan sa pangangaral sa mga hintil dahil si Pablo ay apostol sa mga Hudyo. Si Bernabe ay nakabukod rin kay Pablo sa pangangaral sa mga hintil. At ang kasama ni Bernabe ay si Marcos. At ang kasama naman ni Pablo ay si Timoteo. Hindi rin si Lucas. Nakita rin natin ang malasakit ni Lucas sa kanyang pagsisulat. Ang mga tinutukoy ni Pablo na walang malasakit, yung mga lumaban sa kanya at iniwan siya. Nang mabilanggo si Pablo, hindi nila siya tinulungan. Ang nagbibigay sa kanya ng malasakit ay si Timoteo. At nasabi lamang ni Brad Eli, para ihambing si Timoteo kay Daniel Rason na may tunay na malasakit sa iglesia. Dahil wala na si Brad Eli, ang mga members na lang ang magpapatunay kung tama ba si Brad Eli at hindi siya nagkamali na si Daniel Rason ay gaya ba ni Timoteo na may tunay na malasakit sa iglesia. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.